Magandang hapon po. Naudot po ang maraming flights sa buong mundo dahil sa abiso ng Airbus na i-ground o wag paliparin ang kanilang 6,000 A320 jets. Kailangan po kasi nila mag-update ng software para hindi maapektuhan ng matinding radiation ng araw. Libu-libong pasahero apektado sa mga kanseladong flight, gaya rito sa Pilipinas. At mula sa NAIA Terminal 3 nakatutok live, si Nico Wahe. Nico, ano ang sitwasyon dyan? Pia, Ivan, ay marami pa sa ating mga kababayan ang apektado nitong technical issue sa mga eroplano na kailangan ng software update. Nasa 14,000 na mga pasahero sa buong bansa ang apektado dyan. Itong mga eroplano, ito yung mga Airbus A320 at Airbus A321. Nasa 78 na domestic flights ang nakansela ng dahil dito. Ang OFW galing Singapore na si Jayan, hindi makalipad pa Tuguegarao para umuwi sa Santa Ana, Cagayan. Nag-rebook siya ng 12:55 na flight pero noong nasa eroplano, pinababa raw ulit sila. Naiiyak na lang po ako kasi ngayong sa ganitong oras po sana nandun ako, kasama ko na yung mag-ama ko eh. Pero andito ako nai-stress. Cancel din ang 10 a.m. flight pa Jensen ni Sudsi na uuwi sa Sarangani. First option is December 1 kami ang flight supposedly namin. So after mga 30 minutes may na-open na flight, so gigrab namin yung from Manila to Davao. Kinuha na niya ang flight pa Davao mamayang alas 11 ng gabi at tsatsagain na lang daw ang 7 oras na land travel pa Jensen para makarating ng Sarangani. Kabilang sila sa 14,000 pasahero sa buong bansa na apektado ng global technical issue ng European plane maker na Airbus sa kanilang A320 jets. Sa Pilipinas, 78 domestic flights ang nakansela. Right now, from the top of our head, this is new. It hasn't happened before. But of course, the manufacturers always give airlines action orders, and of course, the authorities give airworthiness directives. Again, our apologies to our passengers who were affected because of this flight cancellation, and for those whose flights were delayed because of this system or software update. Hindi bababa sa 70 eroplano mula sa Philippine Airlines, Cebu Pacific at AirAsia Philippines ang apektado ng software update. 2 oras daw ang tagal ng software update kada eroplano. Nag-alok na ng free rebooking at refund ang mga airline. Nag-deploy rin sila ng mas malalaking aircraft para sa mga naapektuhang pasahero. Ang A320 jet ng European plane maker na Airbus ang isa sa mga pinakaginagamit na eroplano sa daigdig. Sa anunsyo ng kumpanya, kailangang i-ground ang 6,000 A320 jet sa buong mundo. Katumbas yan ng mahigit kalahati ng global airline fleet ayon sa industry sources. Pati mga A318, A319 at A321 models ng Airbus hindi pinalipad. Ayon sa Airbus, kailangang i-update ang kanilang software para hindi makurap ang flight data dahil sa epekto ng solar radiation. Isa raw sa nakitang papalyayang elevator and aileron computer na kumokontrol sa paglipad ng eroplano. Ayon sa Airbus, ganyan na nangyari sa A320 ng isang flight mula Mexico patungong New Jersey noong Oktubre na nagkaaberya at biglang bumaba ang altitude o taas ng lipad kaya nag-emergency landing sa Tampa, Florida. Nasa 15 hanggang 20 sakay ng flight ang na-ospital. Pinakamalaking operator ng A320 jet sa mundo ang American Airlines na nagsabing mahigit 300 eroplano nila ang kailangang ayusin. Nataon pa man ding Thanksgiving holiday sa Amerika kaya maraming pasahero ang apektado. Kung ang ibang airline tatagal daw ng ilang araw ang upgrade, ang software update naman sa fleet ng isang Colombian airline posibleng umabot ng hindi bababa sa 10 araw. Aabot sa 70% ng kanilang fleet ang apektado. Ivan, sa tansya ng DOTR at ng mga airline, matatapos ang software update sa mga apektadong eroplano bukas ng tanghali. Yan muna latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Nico Wahe.